Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta sa ating mga kababayan all over the world? And of course, syempre sa mga kamunting tinig natin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang pag-uusapan natin ngayong araw, July 30, 2025, mga kamunting tinig, itong nangyaring butuhan sa Senado pagdating po sa chairmanship. Alam naman natin na ang Senado ay composed of minority and majority. Pero sana naman hindi po magmamatter ang minority-majority pagdating po sa tinatawag na chairmanship. Kasi isipin nyo, wala talaga sa hulog yung ibang mga senador na nabigyan ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 pang komite. Samantala, yung membro ng minority, kahit na isa, wala silang chairmanship na hinahawakan. So, alam natin na number game ang Senado pagdating po sa grupo, whether you are majority and minority. Pero ano na lang mangyayari? Dahil hindi naman deserving ang ibang mga senador na humawak ng tag-isa or tag-3 chairmanship. Tapos yung iba wala kahit na isa. So ano na lang ang mangyayari? It signifies na talagang magkakaroon po ng control yun. Paano na lang yung mga mahahalagang, paano magkaroon po ng check and balance? Paano magkakaroon ng issue ng accountability kung halimbawa yung isang senador hawak ang chairmanship ng isang komite na kailangan imbestigahan whether pro-administration or anti-administration politicians. Kung titingnan po ninyo sa 24 na senador po natin, mga kamunting tinig, mayroon pong 4 na senador na wala pong hawak kahit na isang komite. Katulad po ni Risa Ontiveros, Loren Legarda, Tito Soto, Ting Lacson. Wala po silang hawak na komite. Samantala, itong si Robin Padilla, Santissima Trinidad, kahit nga po si Lapid, walang komite na hinahawakan. Ang hinahawakan pa ni Robin Padilla ay ang constitutional amendments na hindi naman siya abogado. Na kung saan, kahit matatapos na lang ang termino niya, hindi man lang natingnan kung ano ang kailangang baguhin sa ating saligang batas na obsolete na ang provision. Dapat ibigay itong komite na to sa abogado, sa expert, na talagang matutukan kung kailangan na ba natin ng constitutional change, constitutional amendments, anong klaseng political provision ng ating konstitusyon ang obsolete, hindi na napakinabangan, na kailangan na po nating i-dismantle, kailangan nating i-amend, kailangan nating i-ratify. Anong alam ni Robin Padilla dyan sa constitutional amendments? Isa pa na komite na hinawakan niya, cultural communication. Cultural communication, pero prioritize niya ang isang sektor lamang po, mga Muslim. Ning walang ang alam yan. Pinasok sa kulungan, lumabas sa kulungan, nagbalik Islam, pagkatapos gayon, public communication and press media. Anong gagawin ni Robin Padilla na mga batas dyan o anong klaseng mga pagbabago sa public information and mass media? Na kung tutuusin, klarong-klaro, bias ang senador na yan. Nakakadismaya, no, mga kababayan po natin, talaga. Nakakadismaya. Yung wala pang kamuwang-muwang, yung ignorante pa, binoto lang ng taong bayan sa sikat, dahil sa pagiging plastic, magaling mangbola, magaling magpaawa, magmanipula ng utak ng mga Pilipino, nanalo, tapos
pagdating sa committee, 3 ang hinahawakang committee ni Robin Padilla. Iisang committee nga, wala ang nangyari. Ano bang nangyari sa committee ni Robin Padilla noong 19th Congress? Naging makabuluhan ba ang paghawak ng kanyang committee? Ng kanyang mga komitiba? Sa punto na ito, 20th Congress, since belong sa majority, bumoto kay Chis Escudero bilang senador, bilang Senate President, 3 ang kanyang hawak na komite. Samantala, ang mga magagaling, no, ang mga abogado, hindi nakakuha ng constitutional amendments. Ito pa mga kamunting tinig, Rodante Marcoleta, ginawang Blue Ribbon Committee Chair. Cultural, ang tawag nito, tapos Trade, Commerce, and Entrepreneurship. So ito po ang hindi ako believe sa composition ng Senate Committee Chairmanship. Katulad niyan, kay Camille Villar, Environment. Paano mo igagawing chairman ng environment? Ang negosyo niya, subdivision. From agricultural land to subdivision. Tapos gagawin yung committee ng environment. Chairman ng Committee on Environment. Kailan pa naging champion ang mga bilyar sa kapaligiran? Dapat pag mag-isip, dapat tingnan man ninyo, hindi lang dapat sa majority or minority ang titingnan ninyo. Dapat nga, ang gusto ng taong bayan makita na kahit minority ka, meron kang hawak na tinatawag na committee kasi minupula na ng iba. Tinan mo si Bato de la Rosa, Public Order and Dangerous Drugs. Nadawit na nga yung pangalan niya sa War on Drugs ng Duterte administration na walang kwenta. May makabuluhan ni hindi nga po na-solve, ni hindi nga po nabigyan ng pansin ng maigi ng committee ni Bato de la Rosa noong 2019 Congress ang tungkol po sa mga nawawalang sabungero. Tapos ilagay nyo pa ulit dyan sa Public Order and Dangerous Drugs. Santissima Trinidad talaga ito. Hindi ko maintindihan. I do not know. Oh. Sino pa ba dyan? Wala isipin mo. Sino lang nakakuha ng mga chairmanship? Yung lahat ng bumoto kay Chis Escudero. Yan ang bumoto. O, tingnan mo si Amy. Foreign Relations. Sinisira na ng kaibigan niya ang Pilipinas. Wala man lang siyang imik. Saan po naninira si Sara Duterte ng Pilipinas? Sa abroad. Samantalang tameme si Amy. Mga kamunting tinig, hindi tayo politicians. Hindi tayo maalam. Sala tayo sa kaalaman. Pero nag-o-observe tayo. Si Ping Lacson walang committee. Si Tito Soto walang committee. Porkit nasa minority sila, hindi nyo kayang bigyan ng porkit hindi bumoto kay Chis Escudero bilang Senate President sa 20th Congress. Wala ka ng mahahawakan na committee kahit na isa man lang. Samantala yung iba, tag-tatlo. Sino yung nakakuha ng 3 committee? 4 nga yung kay Alan Cayetano. Accounts, Higher Education, Justice and Human Rights. Justice and Human Rights tapos kinikilingan pa ang mga Duterte?
Asa ka nakakita? Kung hindi nga pumutok yung investigation ng House of Representatives, hindi din sila nag-conduct ng parallel investigation in the aid of legislation. So parang nakakasuka mga kamunting tinig, no? Parang nakakabwisit, nakakarindi. Huwag niyo akong sabihan na inggit ako dahil hindi ako senador. Wala akong karapatang mainggit. Dahil kung naging senador ako, magyaw-yaw ako, lalo. Bakit kailangan inumunupula ng isang senador ang committee? Oh, katulad niyan, si Erwin Tulfo. Oh, Games and Amusement, Social Justice, Welfare, and Rural Environment, 2. Si Rafi Tulfo, 2. Si Bongo, 3 ang kanyang chairmanship. Si Robin Padilla, 3 ang kanyang chairmanship. Si Dante Marcoleta, 2 ang kanyang chairmanship. 3 ang kay Amy Marcos. Si Pia Cayetano, 3. Samantalang may 4 kayo nakasama, wala man lang kahit na isa na committee. Kahit man lang naisip ninyo, minority yan. Pero may mga expertise din sila sa mga committee na ibinigay ninyo sa hindi man lang expert pagdating po sa pag-handle ng committee. So ano nang gagawin ni Robin Padilla? Mag-conduct siya ng hearing? Kaya ba niya? 3 committee? Paano pa matutukan yung mga batas, yung mga bills, yung mga measures, kung nagkakaramaal ka na sa Ilonggo pa? 5 senador ang wala. Committee. Wala si Lapid. Wala si Lacson. Walang hawak na committee si Risa Ontiveros. Bakit nung 20th Congress may hawak pa na committee? Hindi ko talaga maintindihan. Kung sino pa yung mga nagpe-perform, sino pa yung mga excellent pagdating po sa larangan ng paghawak ng committee, patakin mo, dating Senate President, naging minority lang, hindi mo man lang nabigyan ng kahit na isang committee. So it implies, mga kamunting tinig, na number lang talaga. Matutukan ba nila yan? Katulad ni Robin Padilla, 3 ang kanyang committee. Paano siya mag-conduct ng hearing in the aid of legislation? O itong kay Alan Cayetano, 4. Agriculture, Higher Education, Justice and Human Rights. Siya pala yung Justice and Human Rights, Science and Technology. Alam mo mga kamunting tinig, bawat committee may pondo yan. Wala akong pakialam sa away nila dyan sa Senado. Pero tayo, mga kamunting tinig, ang iniisip ko lang na dapat hindi lang palagi manaig ang majority rule. Titingnan nyo naman po yung mga ibang mga senador, ang kanilang kakayahan. Ninakawan nyo ang taong bayan ng paano sila makapag-initiate. Wala silang hawak na komitiba. They are being controlled. Kaya nga minority sila. Pero tama ba yun? Kaya nakakadismaya ang Senate Committee Chairmanship. Nakita ko sa House of Representatives, maganda ang trato sa mga minority. Yeah, maano mo talaga, no? Malalaman mo talaga sa House of Representatives na hindi sila namimersonal. Maayos ang pagtrato ng House of Representatives noong 19th Congress sa mga minority. Even though hindi nga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez, binibigyan ng boses ang minority. Klaro po yun. Pagdating sa interpellation, pagdating sa plenary, na-highlight ang mga oposisyon. Samantala dito sa Senado, they wanted to silence the minority. Gusto nila i-cripple, gusto nila
hindi makaraos. Pangit, di ba, na ugali? Pangit, no? Pangit na ugali yung mga ganong klaseng mga idea. Hindi maganda. Kaya nga kamunting tinig, abantayan natin. Bantayan natin itong klaseng style ng Senado na yung iba tag-tatlo. Alam mo, yung mga Duterte black, yon nakakuha ng tag-tatlo, tag-dalawa. Oh, tag-tatlo o dalawa na mga senador, na mga committee. So kayo po, mga kamunting tinig, ang mag-isip-isip. So, ayan, tingnan ninyo kung ano ang mga committee na hawak ng mga senador sa majority. Kawawa yung mga 5 na hindi pa lang nabigyan kahit na isa. Okay? So, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino, nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga upload and live stream. Maraming salamat. Adios.